Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro, mga kababayan. Ako po si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. At inaasahan ko po ng bawat isa sa ating ngayon ay ligtas doon sa pananalasa ng bagyo na ngayon ay marami na po no, sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga probinsya. Diyan po sa Bicolandia at dito po sa Calabarzon at Central Luzon na dumaranas na po no, ng mga epekto nitong bagyong uwan. Kaya po tayo ay mag-ingat po tayong lahat. No? Tiyakin po natin na ligtas yung ating mga sarili at yung ating pamilya tayo nasa mga ligtas na lugar. Nakita ko na din po no, sa ilang mga even dito po sa amin sa Kamanaba, no, meron na pong mga paaralan na tumatanggap na po ng mga evacuees no, mula doon sa iba't ibang mga komunidad na inaasahan pong maapektuhan. Alam niyo naman itong Kamanaba ay talagang napakababang lugar. Maraming mga lugar po dito ay talagang flood prone. Gayun din po, of course, I would like to mention our colleagues no, and the communities, no, our people no, dyan po sa Western Bulacan. No, mula po dyan sa Ubando, Bulacan, Malolos, Paumbong, Hagunoy, Palumpit. Din po sa mga bahaing komunidad ng May Kawayan at Palilaw, Bukawe, Balagtas, Giginto, at maging dyan po sa Pulilan. Mag-ingat po tayong lahat at yung mga bahaing lugar po sa Pampanga, no, lalo na po dyan sa area po ng Apalit, Macabebe, Masantol, Sasmuan, Guagua at Minalin. Medyo nababagit ko po yung Central Luzon dahil dito po talaga tumama no, yung mga dilubyo. Pag sinasabi ko po mga dilubyo, yung mga bagyo, yung mga pagbaha, and of course yung napaka mapaminsalang pangungurakot po no, na may kinalaman dyan sa flood control. Kaya ingat po tayo mga kababayan, mga kabalin sa Central Luzon. Binati ko lamang po yung ating mga kababayan pero tungkol po yung aking mensahe dito sa lumabas po na moratorium, 3-month moratorium na ipatutupad ng GSIS doon sa mga loans. Mukhang ito yung initial na tugon ng GSIS. No? Ako naman po ay tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan sa tanggapan no, ng ilang mga matataas na opisyal ng GSIS mula po kahapon na may kinalaman po no, dito sa nagaganap po ng mga kalamidad and in particular, of course, yung ating kahilingan para po doon sa tinatawag nating tulong mula sa GSIS. So, ang gusto sana natin ay tulong, hindi another utang dahil ang utang ay babayaran pa rin naman natin yan. Pero ang sabi nga po natin, kung mababasa po ninyong statement ng TDC, di ba? Kung hindi naman po possible yung pagbibigay ng ayuda na hindi kagaya ng ating mga kooperatiba sa mga parokya natin, ano, na kapag ka ikaw ay nasalanta, ikaw ay nagkaroon ng problema, bibigyan ka ng tulong. Tulong yun, ano? Bigay yun at hindi yun utang. Pero kung walang gano'n ng GSIS or ang SSS ay okay pa rin, tatanggapin pa rin po natin yan. At of course, in the near future, yan po sana yung gusto natin ma-incorporate no, doon sa mga services na pwedeng ibigay sana sa atin ng GSIS. Dahil yung GSIS o ang SSS, no, for that matter, ay napakayayamang mga ahensya. Napakalaki ng pera. Hindi na uubusan ng pera sapagkat buwan-buwan ay dumadaloy ang pera na pinaghirapan natin papunta sa mga ahensyang ito. Kaya sa tingin natin, walang dahilan para pagkaitan ng tulong ang mga miyembro na umaasa ng tulong din sa panahon na ito ng emergency, sa panahon na ito ng sakuna. Tungkol po dito, again, sa moratorium na ipatutupad ng GSIS, sinisikap pa rin po natin na makuha yung mga detalye hinggil po dito. Meron tayong mga ilang mga katanungan na gusto po nating ilinaw. Halimbawa po dyan, applicable ba ito sa ibang mga loans? Baka naman dun lang sa emergency loan na sinasabi nga po natin na hindi sapat. Pangalawa, again, yung emergency loan na tinutukoy po natin, ang sabi po natin, ito dapat ay zero interest na. Pero kung yun ang binabanggit ng GSIS na magkakaroon sila ng moratorium at least 3 months, ibig sabihin hindi ito zero interest. I-freeze lang yung paniningil ng moratorium for 3 months at after 3 months ay maniningil na uli sila. So sa tingin natin, kung gusto ninyong tumulong, yun nga, kung hindi ninyo kaya magbigay, i-zero nyo na yung interest. At pangatlo, sana i-waive na no, yung napakaraming mga requisitos. Kagaya nung kapag meron kang undeducted ay hindi ka nakasali. Hindi po tayo makakaligtas sa pagbabayad sa GSIS. Yan po ang isang katotohanan. Yan din po yung isang katotohanan na dinaranas po at nag-suffer na yung marami sa atin. Sapagkat yung pagpapabaya sa paniningil ng GSIS o ng mga ahensya natin, halimbawa ang DepEd, kung hindi sila nakakapaningil ng regular na amortization, doon sa ating mga utang, bubulagain po tayo niyan pagkatapos, pag tayo ay mag-retiro na. Ibig sabihin lamang po nito, pinakikita ko po lamang na kahit anong gawin natin, wala ho tayong magagawa kundi magbayad sa utang sa GSIS
dahil hindi tayo makakapag-retiro kapag hindi po ito isinaayos bandang huli. Kaya GSIS, ang mga government employees and public school teachers ay hindi naman po makaliligtas, hindi naman po makatataka sa pagbabayad sa inyo. Kaya ito po'y pakiusap natin. No? Bukas mga kapatid, Lunes, bagamat wala pang pasok, ipadadala po natin ang ating formal na apela sa GSIS at sa SSS upang tulungan yung mga manggagawa, yung mga empleyado na apektado nitong mga naganap at mga nagaganap ng mga sakuna at kalamidad sa ating bansa. Bukas nga pala at sa Martes ay walang pasok po sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga government offices at maging sa ating mga paaralan. Yun lamang po, magandang gabi and again, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo, ingatan ng ating mga pamilya, ingatan ng mahalaga sa atin. Thank you.